Sige mga tao, oras na para bawiin ang New York. Tingnan ninyo kung ano nangyayari sa New York. Pulis ng Amerika, dati na pag-uusapan yan. Hindi mo dapat banggain ang NYPD. Huwag mo silang salungatin. Tingnan mo, naging katatawanan na sila. Itong mga pro-Palestinian, binarikadahan na sila at sinusubukan nilang piliting pasukin ang isang sinagoga sa lahat ng lugar. Balak nilang salakayin ang sinagoga sa New York. Ay, nakapasok na sila. Nasaan ang mga rubber bullets? Tao na kami ngayon. Bakit lumala ito? Alam ko na. Dahil naghalal kayo ng Muslim na alkalde. Tingnan mo to. Nagulat ang isang lalaki sa dami ng Muslim na nagdarasal sa kalsada sa New York, kahit may mahigit sa 500 muske na roon. Ginagawa pa rin nila ito. Matagal na nilang ginagawa yan sa Inglaterra. Sanay na sila. At ginagawa na rin nila yan sa New York. Ginagawa nila yan sa mga lungsod sa Amerika dahil simbolo ito ng kanilang paghahari. Ang isang daang Muslim na nagdasal ng Eid sa Washington Square Park, New York ay mga Muslim, hindi Arabo. Karamihan pati mga kasama nila ay ganon din. Pawang mga Muslim silang lahat. Nasanay mga tanga at woke na bumuto kay Ma'am Dani. Gusto ba nila ito? Sa tingin ko, oo. Pare, ibang klase na talaga ang pagiging siraulong makakaliwa at woke. Ibang klase na talaga. Tingnan mo. Libreng taxi! Libreng taxi! Anong kalokohan to? Tignan mo yan. Kapit na kapit ang mga pulis na ito. Parang buhay nila ang nakasalalay. 20 taon na ang lumipas, iba ang mundo noon. Hindi sila mga nahas noon. Hindi sila mga ahas noon. Tinatangkang pasukin ng mga tao ang isang sinagoga, mga pare. Tinatangkang pasukin ng mga tao ang isang sinagoga. Nasaan ang mga rubber bullet? Nasaan ang mga batuta? Anong ginagawa mo? Lugar ito na pwede kang maglakad. Ano bang ginagawa mo? Jesus, putong ina! Umalis ka na! Lumayo ka! Ang pananakit sa isang alagad ng batas dati ay isang malaking bawal. Umalis ka. Ito? Ano to? Naisip ko kung ilang taon na ang manopulis na nanonood nito. Nagtataka ako kung ano ang iniisip nila. Kasi dati parang kapag ginawakan mo lang sila, babaliin na nila ang mga buto mo. Miss ko yung mga panahong yon. Muslim siya. Ginagawa naman niya trabaho niya, hindi niya sinasabi, uy, sumakay ka. Hindi ako titingin. Hindi ko sasabihin kung hindi mo sasabihin. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Tao na tayo ngayon! Tao na tayo ngayon! Tao na tayo ngayon! Tingnan mo, Amerika. Hindi mo pwedeng ipagbawal ang mga simbolo. Hindi mo pwedeng ipagbawal ang mga bandilang ito o anumang chant tulad ng ginawa ng Australia o UK dahil sa karapatan mong malayang magsalita ayon sa konstitusyon. Pero pwede mong bawiin ang pagkamamamayan nila. Alam ko na si Michael Rubio ay nagkakansela ng visa at green card ng mga taong ito. Pero ano ang gagawin natin sa mga mamamayang Amerikano? Makakahanap ka ng paraan dyan. Hindi tapat sa Amerika ang mga taong ito. Gigibain nila ang Amerika, piraso-piraso. Wala silang katapatan sa Amerika. Anong ginagawa mo sa akin? Kaba, Ay ba... Ano meron dyan? bakit sila nagtuturo sa itaas? Anong mangyayari? Sige, anong nangyayari dyan sa itaas?
Kaya kailangan yung bawiin yan, mga pare. Paano mo babawiin yon? Una, kailangan mong gawin ito. Tingnan mo. Gusto kong video na ito ni Jake lang, pero medyo kupal siya. Binatikos niya si Tommy Robinson at naging racist kay Valentina Gomez. Hindi ako fan niya, pero inatake lang niya si Valentina dahil Mexican o Colombian siya. Bakit hindi kayo naka-Amerikano? Ako ang namumuno, Amerikano ako. Pupunta ako sa Texas. Hindi ganito ang damit ng Amerikano. Ito ay pananakop. Ito ay pagpapaalis. Nagsusuot kayo ng mga bestida. Hindi ganito magdamit ang mga lalaki. Hindi ganito magdamit ang mga lalaki. Nakabihis kayo. Parang si Jake lang sa tingin ko ay isang taong laban sa Israel. Kaya maling paratang yon. Mga babae naman dito sa labas. Ang kakayaan mong isabuhay ang iyong relihiyon ay isang bagay. Pero binabago nyo ang kultura. Kultura, estilo ng wika, lahat sa bawat kanto, sa paaralan at high school. Kailangan ko magsuot ang damit na Amerikano. Lahat tayo Amerikano. Diba? Bakit hindi ka rin nakabihis na parang Amerikano ngayon? Kaya pumasok ka sa high school na nakabihis gaya ng Amerikano. Pero ngayon, ang suot mo ay parang suot ng isang teroristang mananakop. Ano sa tingin mo? May paraan ba para magbihis na parang Amerikano? Oh, meron. Tulad ng mga pulis, nagsusuot sila ng sinturon. Nagsusuot sila ng pantalon at sapatos. Ganyan magdamit ang Amerikano. Gusto nyo bang makita ang Islamikong pananakop sa Amerika? Gusto nyo bang mapalayas ang lahat na puting Kristiyano mula sa ating mga lupain? Gusto nyo bang makita ang mga Amerikano na patay at mga Islamikong tao? Oo, tama. Gusto nila yon. Kung ginagamit nila ang kalayaan sa pananalita para gibahin ng Amerika, magagamit mo rin ito para ipagtanggol ang Amerika. Pero hindi na ako makapaghintay para dito. Si Tom Homan ay isa sa paborito kong Amerikano. Pakinggan mo siya. Paparating ang ICE sa New York. At magiging talagang interesante yan. Gusto kong pakinggan mong mabuti kung anong sinabi ni Kathy Hochul bilang tugon sa pangako mong gumawa pa ng higit. Panoorin mo. Ang masasabi ko lang kay Ginong Homan, sinabi ni Donald Trump na hindi siya magpapadala ng maraming ICE agents sa New York maliban kung ako ang humiling. Hindi ako humihiling. Tom, sabi niya hindi siya humihiling, kaya huwag kang makialam. Governor Hoco, hindi rin ako humihiling. Sabi ko na, gagawin natin ito. Hindi. Gusto niyang pumirma ng batas. Sinusuportahan niya ang batas na ito para hindi tayo makapasok sa mga kulungan. Matatapos nito ang mga kasunduang 287G. Pipigilan tayong arestuhin ang kriminal na dayuhan sa siguradong kulungan. May kasunduan tayo sa New York, sa buong estado. Hindi sa lahat ng lugar, pero gusto niyang tapusin ang mga kasunduan na meron tayo ngayon, na ibig sabihin, kailangan na nating magpadala ng buong team para hanapin ang kriminal na pwede naman nating arestuhin sa ligtas at siguradong lugar ng kulungan na mas ligtas para sa mga opisyal, mas ligtas para sa mga dayuhan, at tiyak na mas ligtas para sa komunidad. Kaya pinipilit ninyo kaming pumasok sa komunidad para hanapin ang taong ito dahil nawala sa amin ang episyensya ng mga kulungang gusto ninyo kaming pagbawalang pasukin. Kaya kailangan na naming magpadala ng team. Kaya syempre, magdadagdag kami ng maraming tao. At hindi lang yon, sinasabi pa niya na gusto niyang protektahan ang mga komunidad ng mga migrante. Talaga? Na yon, kapag may nahuli kaming illegal na dayuhan, hindi kami makakaupa ng pwesto sa kulungan mula sa kahit sinong sheriff sa estado ng New York. Kaya anong gagawin natin? Aristuin natin ang isang illegal na dayuhan. Paliliparin natin sila papuntang Texas, Arizona, sa isa sa mga pasilidad doon, malayo sa kanilang mga pamilya, malayo sa kanilang mga abogado. Ito ang kailangan natin gawin dahil pinipilit niya tayo sa ganitong posisyon. At gagawin natin ito. Hindi nila tayo mapipigilan. Pwede silang maglagay ng kahit anong hadlang, pero gagawin natin ang trabahong ito. At sabik na ako rito. Panahon na para magtupi ng manggas, magtrabaho, at simula ng paalisin ang mga taong ito. Tapos na ang pagiging mabait.